Praise the Lord! Amen. Masaya po ba kayo? Amen. Parang hindi halata. Ngitian muna natin yung ating katabi at sabihin natin na pagpalain ka ng ating Panginoon. God bless you. Amen? Praise the Lord. Okay, sa hindi na po pagkatagal, in behalf of Pastor Melvin Ramirez, na alam ko pong miss nyo na, and to all the leaders, ako po ay gagamitin ng Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya natin, ang Lord ang mag-usap, gagamitin lang po ako bilang channel of blessing sa umaga nito. Okay, sa hindi na pagtatagal, let us open our Bible in the book of Galatians. Galatians chapter 5, verses 16 to 17. Galatians chapter 5, verses 16 to 17. At ganito po ang sinasabi. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the lust of the flesh against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the another, so that you cannot do the things that ye would. Let us bow our head and let us pray to God. Aming Diyos na banal, aming Diyos na lumalang ng langit at lupa, makapangyarihang Diyos na tumutubon sa panalangin ng iyong pong mga anak. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na ibinigay mo sa amin, na alam namin na may ibubuhos kang pagpapala ngayong araw na ito, aming Diyos. Damang-dama namin sa aming pagpupuring pagsamba ang pagsama ng iyong Santong Espiritu at ang iyong mga anghel na sa kasama naming nagpupuri. Kaya sa oras na ito, sa pamamagitan ng iyong mga salita, gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat isa sa amin. At hayaan mo, Lord, buksan mo ang aming mga espiritual na pandinig, espiritual na mata, espiritual na pandama, upang maramdaman namin ikaw mismo yung nangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang isang daluyan ng iyong pagpapala. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbukas ng aking labi, magbigay ng karunungan at kaalaman na mayroong anointing and power that comes from you, upang kaming lahat ay mapagpala at umuwi na napuspos ng iyong Santong Espiritu sa araw po ito, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, walang puwang ang anumang gawa ng laman, gawa ng masamang espiritu sa lugar na ito. I rebuke any works of the devil in the name of Jesus to get out in the name of Jesus. And Lord, we claim the victory because we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. We pray, and everybody says Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang palakpakan na matagumpay. Amen? Okay. Sige po, tayo makakaupo na. At hayaan natin, bumesto tayo ng maayos. Hayaan natin ang Lord ang siyang magsalita. At hayaan natin tayo mapagpala ngayong umaga ito. Amen! Simulan po natin. Our topic for today is entitled Tug of War. Siguro alam na po natin yan pag sinabing tug of war. Sino dito nakapaglaro na ng tug of war simula nung kanyang kabataan? Pag sinabi pong tug of war, ang ibig pong sabihin nito is hilahang lubid. Hinihila mo yung lubid, may dalawang grupo na naghihilahan. Ang sabi niyan, pag sinabing tug of war is a contest in which two teams pull of opposite ends of a rope until one drags the other over a central line. Meron pong line dyan. At kapag nahila mo yun at nadala yun sa kabila, panalo yung nakahila. Amen? And then ano pang ibig sabihin nito? Pag sinabing tug of war, this is the point of the challenge is to pit the two teams against each other. Magkalaban po yung dalawang yan in a test of skill and strength. Labanan po ito ng lakas. At talagang diskarte, mga kapatid. At pag sinabing tug of war, hindi lang po yan physical.
May tinatawag po na tug of war na tinatawag na spiritual tug of war. Pag sinabing spiritual tug of war, it is battle between spirit and flesh. Pag sinabing tug of war, it means hilahan po ito ng laman laban sa espiritu. Hilahan ng masama laban sa mabuti. Hilahan ng impyerno laban sa langit. At sa panahon ito, matindi po ang hilahan na ginagawa ng demonyo sa bawat isang mananampalataya. Hindi lamang po sa mga nasa labas sapagkat kanya na yun. They are already, anak ng diablo, ginagawa yung nais ng kanilang ama. Pero yung mga nasa loob ng iglesia, hinihila po tayo ng demonyo para tayo ay bumagsak sa laman, bumagsak sa kasamaan, at tayo ay bumagsak mismo sa impyerno. Kaya nga sinabi ng Pahayag 22 verse 11, ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Magsabing amen ang matuwid. Parang ayaw niyong sabihin matuwid kayo. Magsabing amen ang matuwid. O nagpapakatuwid. Magsabing amen. Yun, medyo lumakas, nagpapakatuwid. Yung nagpapakabanal. Magsabing amen. Ang sabi in the last days, grabe po ang hilahan. Marami po ang gagawa ng kasamaan at magpapakarumi. It is very, makita nyo, visible sa lahat ng sitwasyon. Even in outside, makikita ninyo, iba't ibang kasamaan po ang nagaganap ngayon. Hinihila natin sila papalapit sa Lord, pero hindi natin mahila, bagkus tayo po ang kanilang hinihila. Amen po ba? Sino dito ang nahila? Minsan. Di ba? Inaamin natin, minsan nahihila tayo at mamaya makikita natin yan kung bakit nangyayari. The question is, do you ever feel like there is a tug of war going on within yourself? Nararamdaman niyo po ba yung sa loob mo may humihila sa'yo? May bumubulong sa'yo na isang demonyo at isang tinig daw ng anghel. There is something that tug of war within you. Ang tanong, nararamdaman niyo po ba yan? For sure, nararamdaman niyo po yan. And another question is, how often, kaano kadalas, have we felt that a part of our own self wants to be in this world, while another part desires to be closer to God within? Yung nasa sa loob mo, gusto mong magpakabanal, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. There is something inside of you na naghihilahan kung ano ang susundin mo. Susundin mo ba yung hilig ng laman mo, yung mundo, o yung espiritu na siyang gumagalaw at kumikilos sa buhay mo? At alam niyo po ba, una, there is the conflict. Meron pong conflict na nangyayari sa ating buhay pananampalataya. There is a conflict within you. Sabi mo sa katabi mo, may conflict sa buhay mo. Mayroong conflict na nangyayari sa buhay mo at yan po'y binanggit mismo ni Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo in Roma Kapitulo 7, talatang 15? Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Alayin mo sarili na niya, hindi niya makaintindihan. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, at siya kong ginagawa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, sabi ni Pablo. Gusto kong magpakabait, gusto kong magpakabanal, pero may humihila sa akin. May humihila sa akin para ako'y maging masama. Meron nga tayo naririnig ko minsan, pinipilit ito ko magpakagalit eh. Kaya nadala ko ako magpakagalit. Pero hindi yun. Within you, may something na humihila sa'yo. Ano yun?
hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi sino? Ang kasalanang likas sa akin. There is something in you na meron kang likas na pagkatao na pwedeng hilahin ka pababa para magkaroon ka ng pagkakasala. Anong sabi ng verse 18? Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Grabe! Ilang luhod ko na sa Panginoon para tanggalin ito, pero pilit akong hinihiga nung bagay na nasa sa loob ko. Ano kaya yon? Siguro kinikiliti ka nung nasa sa loob mo, no? Hinihila ka pababa. At una, makikita po ninyo, you have two sets of desires that are incompatible. Incompatible sa loob mo. May dalawang naghihilahan sa loob mo na dalawang uri ng pagnanasa. And what is that? Tingnan po ninyo, Galatians chapter 5 verse 17 yung verse natin. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another. Magkalaban po ito, so that you do not do the things that you wish. May humihila sa loob mo, naglalabanan. Minsan gusto mo mag-pray, pero yung gusto ng laman mo, matulog. Naramdaman niyo ba yan? Minsan gusto mong umawit sa Lord nang para sa Kanya, biglang maririnig mo, pusong bato, sinaksak mo ng rapido. Imbis na umawit ka sa Lord ng magandang awit, hinihila ka ng ibang awit. There is something battle inside of you. Sabi mo sa katabi mo, may labanan sa loob mo. May labanan sa loob mo. And these two sets, brothers and sisters, of desires do not exist peacefully. Hindi ka magiging mapayapa kapag itong dalawang ito ay naglalaban sa loob mo with each other. Hindi ka mapalagay kapag sila'y naghihilahan at ikaw naman ay pumipili kung ano susundin mo. Wala po daw magiging kapayapaan kapag pareha silang nasa sa loob at nasusunod sa buhay mo. Minsan mabait ka, minsan masama ka. Minsan ang ganda ng bibig mo, nakaka-bless. Minsan nakakainis. Amen? There is something inside of you na humihila, and they are not okay sa bawat isa sa kanila. Kailangan din pipiliin ka para maging peaceful ka. Pero pag pinili mo yung flesh mo, walang peaceful sa flesh. Only the Spirit of God have the peace from God. Hallelujah. Amen? Second, one of the problems we face is that we try to make these desires work together. Pinipilit natin parehas na kumilos sa buhay natin. Kaya minsan parang ang unyano. Pag tumikit sa puti, puti ka. Pag tumikit sa itim, itim ka. You are making the two exist inside of you. Kaya ang buhay mo hindi maging mapayapa. Kasi minsan talunan ka, minsan naman tagumpay ka. We try to mess, brothers and sisters, the desires of the Spirit with the desires of the flesh. We try to make them work together. Ang gusto mo, ginagawa mo rin yung laman mo, pero banal ka pa rin. Hindi po pwede. Hello? Hindi po pwede na tuwing Friday banal ka, pagdating ng Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hindi ka banal. And there is a battle
within you, brothers and sisters. At ang malungkot, sinabi dito ni Pablo, kinampo ninyo, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laman sa nais ng Espiritu. Kaya kapag ka ginawa mo yung laman, umiiyak yung Espiritu mo. Amen? Gusto mong bumait pero hindi mo magawa ang nangyayari na sa'yo. Lord, sorry, nakagawa na naman ako. At ang nais ng Espiritu ay laban sa dinanasa ng laman, magkalaban ng dalawang ito. Amen? Hindi mo pwedeng parehas paikutin ang buhay mo ng lust of the flesh at saka yung Spirit. Kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Nagiging parehas na kumikilos sa loob natin. It is just like, alam niyo po ba, yung tubig at langis. Tubig at langis. Hindi ko alam yung kanta niyan, pero narinig ko yan. Hindi daw po pwede magsama yan. Just as oil and water cannot be mixed, hence the desires of the flesh and the desires of the Spirit cannot be mixed. Hindi mo po pwedeng pagsamahin sa loob mo yan. Amen? And we know the Spirit is the oil. And the oil must always be on the top of the water. Only the Spirit can make you a peaceful living life. Kapag ang Espiritu Santo ang naging ibabaw sa buhay mo, kapag ang Espiritu Santo ang kumikilos sa'yo, you have the peaceful living sa buhay mo. Pero kapag itong tubig na ito ang kumukontrol sa'yo, alam niyo mga kapatid, makikita niyo pagdating dito, kumusta kapatid? Ito, buhay pa. Meron mo masigla pagdating, kumusta kapatid? Ito, purihin ng Panginoon. Pinagpapala. Pero ang sa loob lang ay may something na nangyayari. Amen? Kaya bilang mga pinapatnubayan ng Santong Espiritu at sumasa atin ang Holy Spirit, we must be on the top of the world gaya ng oil sa water. Dapat tayo yung nangibabaw. Dapat tayo yung nakaka-influensya sa mundo. We must be on the top of the water. Kailangan makita nila na iba ka na sa dati mong buhay. Kailangan makita nila sa pananalita mo, sa pag-iisip mo, sa mga ginagawa mo, that you are with the Lord and the Holy Spirit is with you. Amen? Subalit ang tanong ito, mga kapatid, subalit bakit maraming mga mananampalataya ang talunan? Tingnan mo katabi mo. Baka talunan na yan. Yung iba naman, alipin ang laman. Bakit kaya? At yung iba naman walang sigla sa paglilingkod. Tingnan mo yung katabi mo. Baka pagod na sa paglilingkod. Amen? That is called a miserable Christians. Kapag pinag-mix mo yung laman at ang Espiritu, magiging miserable buhay mo. Alam niyo yung itsura ng miserable yan? Para bang yung mukha mo nag-aaway din. Ang miserable Christian, mga kapatid, hindi mo makikitaan ng saya sa loob ng iglesia. Hindi mo makikitaan ng sigla sa pagpupuri sa Panginoon. Because they have miserable life. The flesh is with them. Yung lust of the flesh ang nangingibabaw, hindi yung oil of the Holy Spirit. Aminin man natin mga kapatid o hindi. Dahil alipin tayo ng pagnanasa ng laman, kaya miserable buhay natin. Amen? At malimit, alam niyo ako rin. At that time, nung may mga time na hindi pa mature ng pananampalataya, bagsak dito, bagsak doon, bagsak dito, bagsak doon. But when we know that the Holy Spirit is the secret, siguradong gagawa ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Aminin man natin o hindi mga kapatid, we need the Holy Spirit. Palapakan natin ang Panginoon. Amen?
at ginagawa niyo pa ito, tingnan niyo po ito, magiging miserable talaga buhay mo kapag narito ito. Ano sinabi ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21 sa Tagalog? Ang mga taong sumusunod sa dinanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ano yun? Sexual na immoralidad. Amen? Ano pa? Kalaswaan. Ang bibig niyan, puro green joke. Amen? Hoy, ang pula. Sa kanya, green na kagad yung kulay pula pa lang. Ganun kalaswaan. Lalo na kapag naging green. Malaswang. Ano pa? Kahalayan, grabe ang halay. Tumingin pa lang, akala mo, lalamunin ka na ng buhay. Para bang, grabe mo, ano? Pag meron ka dito, delikado ito. Last of the place ito, ano pa? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Take note, hindi lang po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay may ribulto na sinasamba. Pwedeng asawa mo, Diyos-Diyosan mo. Pwedeng pera mo, Diyos-Diyosan mo. Pwedeng trabaho mo, Diyos-Diyosan mo. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ipinapantay mo o masigit pa sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Ano pa? Pangkukulam. Ang pangkukulam, hindi lang yung may tinutusok-tusok ka na parang aspile o karayong. Itaas mo kamay mo. Hindi po ganoon. Ang ibig sabihin ng pangkukulam, nagmamanipulate ka. Yung asawa mo, itaas mo kamay mo. Okay? Okay, darling. Paglaba ka, okay, darling. Magluto ka, okay, darling. Hiwalay tayo. Yung ikolor sa deputy, hiwalay ko. Kapag ganun minamanipulate mo, it is something, last of the flesh, minamanipulate mo. Ano pa yung pagkapuot sila dito hanggang ngayon, napupuot ka pa rin. Pag-away-away, yung pag-away, alam niyo po ba yung pag-away-away? Nakita na ba kayo nag-aaway? Wala po yung peaceful living kapag may kaaway ka. At alam niyo ba, lumilin ang lugar mo pag may kaaway ka. Hindi ka makapunta ng Point City kasi andun yung kaaway mo. Eh meron nga magkababaryo lang, hindi makalipat sa kabilang baryo kasi may kaaway. And that is lust of the flesh. Ano pa? Pagkasakin. Gusto mo laging sayo. Ano pa? Pagkagaling. Pagkawatak-watak. Pagkakahati-hati. Yung dito tayo. Dito puro guwapo tayo. Dito tayo maganda tayo. Dito tayo mga mapuputi tayo. Dito mga maitim tayo. Dito mga Ilocano tayo. Dito mga Pampangkenyo tayo. Pagka ganon, last of the flesh daw yun. Amen? Ano pa? Pagka-ingit, hindi itong ingit-ingit. Bumili ng Jordan 1 yung isa. Ako, Jordan 11. Bumili ng rep yung isa. Ako, aircon, bibili ko. Malaki. Ay, ingit yan. Bakit yan? Ano pa? Paglalasing. Sino dito naglalasing? Aba, tigilan mo na yung paglalasing na yan. At hindi lang po yung paglalasing yung nahihibang ka. Nahihibang ka sa iyong kataasan. Delikado yan. Ano pa? Pagkahilig sa kalayawan. Ang gusto mo laging party. Ang gusto mo laging boodle fight. Okay lang naman mag-boodle fight. Pero dapat huwag kalayawan. Pagkawain ng Lord na andun ka. Amen? At iba pang kasamaan. Sabi nila, yung hindi naman binanggit yung paninigarilyo dyan, Brother Dennis, nakita mo ba? Yung paninigarilyo dyan, ayan ito. Iba pang kasamaan. Lahat na, isipin mo, kapag masama sa'yo, included yun doon. Eh, gusto mo umiwas eh. Parang si kapatid. Gusto, letra call letra. Eh ito, isa pa. Iba pang kasamaan. Ang sabi ni Pablo, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noong noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pinasabi mong ligtas ka na. Forever. Kahit wala ka sa gawain ng Panginoon. Eh ito, nainggit lang, hindi kasama sa kaharian ng Diyos. Ikaw pa. Take note, huwag tayong padadaya sa turong yan. Once you are saved, you are always saved. Eh ito, naglasing lang, hindi po pwede isama. Eh ikaw, nagnanasa ka, nangahalay ka, o nakikigan, nangangalunya ka, o ano man.
delikado yan. Yes, pinapatawad ng Lord. Pero kung sinasadya mo yung kasalanan, gawa ng laman niya. That's why miserable Christians, brothers and sisters, are those who want to gratify all these fleshly desires, while at the same time, follow the desires of the Holy Spirit. Mahirap palang pagsamahin yan. Kapag pinagsasama mo yan, ang bunga nito, miserable life. Dapat pipiliin mo itong Espiritu. Lahat ng may gusto sa Holy Spirit, magsabi ng Amen. Amen. Lahat ng may gusto sa Holy Spirit, magsabi ng Amen. Amen. Gusto niyo mo ba napapangunahan kayo ng Holy Spirit? Amen. Ito ang bunga ng Holy Spirit. 22. Ngunit ito ang bungang makikita. Makikita sa atin kapag ligtas ka. Amen? Bunga. Yung isa, bunganga. Ligtas ako forever. Bunganga yun. Ito, bunga na makikita sa buhay mo. Ano yun? Sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag mayroong Holy Spirit sa'yo, ang lumalabas ba yung pag-ibig ka? Amen. Lahat ng umiibig magsabing Amen. Amen. Pero pag-ibig na banal. Baka yung pag-ibig mo may kasamang alay. Mali yun. May kagalakan daw mga kapatid sa kabila ng problema, sa kabila ng may karamdaman. May kagalakan, may kapayapaan, nagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan. Yan daw yung makikita sa akin. Kaya dapat yan lagi mong sa ulo. Pag medyo sumisibol-sibol mo yung galit, ay bunga nga pala ng Espiritu, pag-ibig. Yala, ro! Dapat ganun tayo, no? Nasa sa loob mo, no? Galit, yala, ro para! In Jesus' name, ro para! Ano pa? Sabi niya, kahinahunan. Dapat mahinahon ka, hindi yung parang lagi ka may kaaway. Ano lang, brother? Hindi mo sinasabi, tatanong lang, yung akala mo, galit lagi. Mahinahon ka. Dapat yung katulad ni admin, no? Purihin ng Panginoon. Amen? Kami din, nakikita niyo ba kami mahinahon? Nawa. Pagka nakita niyo kami hindi mahinahon na may wala ng Espiritu yun. Amen? Ano ba? Ang pinakamatindi nito yung pagpipigil sa sarili. Kapag meron ka niya, napipigil mo na. Yung pagkain ng marami. Alam niyo po ba? Ang katakawan ay isa rin bunga ng laman. Yes! Kaya taas-taas ng uric mo. Parang ka ng palit ng mga balato at saka mga redmate. No! Kasalanan yun. Ang Espiritu, inililid ka sa tama. Pag nararamdaman mo nang sumasakit yung paa mo, oy, tigil na. Ang problema, pag ang pag-aral, tumigil eh. May pagpipigil sa sarili. Hindi lang po yan saan? Sa laman. Maging sa paggawa ng kasalanan. Pipigilan. Amen? Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen? Kapag ang bunga ng Espiritu nasa iyo, mahal na mahal at tuwang-tuwa sa iyo ang Panginoon. Palapakan nga natin ang Diyos. Amen? Parang naging mahinahon yung palakpak ninyo. Pagpagpalakpak sa Lord, dapat hindi mahinahon. Dapat palakpak sa Lord din eh. Amen? Hallelujah! Ano pa? Kasunod, minsan alam nyo, ito ang problema. Minsan tayo banal. Minsan karnal. Minsan sa Espiritu, minsan sa flesh. Para ba may pusputong tayo? Hoy, wala naman si Brother Admin dito. Wala naman si Brother Dennis, Brother John dito. Parang nag-iiba ka agad yung wagis ng itsura mo, yun. O nakakita ng chicks, wow. I'm what? Who does your name? Nag-iiba eh. Yung dating maayos ang mata, bumubunga eh. Kumikintat eh, kuminsan. Take note.
miserable ang nagiging buhay kapag minimix mo ang karnal, ang flesh sa spirit. Naramdaman niyo po ba yan? At pag sinabing miserable life, mga kapatid, it is just a life of misery as you sit in the middle of the two warring desires. Kapag ito'y pinagsasama mo at kumikilo sa buhay mo, magiging miserable buhay mo. Ito yung itsura na nangyayari, no? Mga kapatid, ito yung fruit of the Spirit, nakikita tayo sa iyo minsan. Minsan nakikita mo sa ito. Walang makita. Ang gusto ng Lord, kapag ikaw ay banal, banal ka. Hindi yung kuminsan, hindi ka banal. Ayaw ng Lord. Nang ano si Lahis? Alam niyo si Lahis? Hindi mo mapapagkamalang lalaki o babae. Ito naman, hindi mo mapapagkamalang na banal o hindi. Amen? And that is called the miserable life. Kaya yan ang sinabi po ni Apostol Pablo, ito ang sinasabi niya. Kaya talikuran niyo na ang dati ninyong pamumuhay. Dati po yan. Dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Okay lang nung una yan. Okay lang nung una yan, umiinom ka ng alak. Okay lang nang bababae ka dati. Okay lang sobrang yabang mo dati. Pero ngayon, talikuran mo na. Ang sabi ni Pablo, talikuran mo na. Ano ba? Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahabag sa inyo. Kapag nagmumulto yung dating Dennis, yun ang magpapahabag sa akin. Nararamdaman niyo po ba yun? Parang nasa hukay na, biglang lumulupul tayo kamay. Hanggang sa maging diretso na, no? At ang sabi diyan, ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Anong sabi ni Apostol Pablo 23? Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ayaw ng Lord na nakikita pa rin yung dati nating si Dennis. Amen? Kaya pag nakita nyo sa akin yun, abay sabihan nyo ako. Ba, Brother Dennis, nakita kita, may kachismisan ka. Ay, sabihan niyo ako. Dapat magmahalan tayo, nagpapaalalahanan tayo. Amen? Kailangan makita sa atin yung ugali. Verse 24, ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos. Amen. At binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kinakailangan pala ang i-compare mo, hindi yung taong na nakikita mo. Ang ipapakita, compare mo, kung ikaw ba ay namumuhay ng kagaya ni Kristo. Kapag hindi na, gising, Dennis! Dapat espiritu ang mamuna. Kaya pangalawa, kung alipin ka nito, we have the freedom. Gusto niyo bang lumaya? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Naalaya ka dyan? Sino dito hirap-hirap lumaya? Pabalik-balik parang kuskopon. Ngayon banal, mamaya hindi na. Gusto niyo lumaya? Anong sabi? Ito ang dapat natin gawin. Galatians 5:17 or 18. But if you are led by the Spirit, kailangan ikaw daw ay maled ng banal na Espiritu. Kailangan magpaalipin ka saan? Sa Holy Spirit. Amen. Kailangan yung Holy Spirit ang nangingibabaw. Yung oil ang nangingibabaw sa buhay mo. Amen? Anong mangyayari kapag kaya nangingibabaw? Una, where does this war come from? Saan pa nanggagaling talaga yung laban? Akala po ng iba, sometimes brothers and sisters, we can mistakenly believe that this war and the problems we have fighting against the desires of the flesh come from outside of us. Ang akala natin, mga kapatid, yung labanan ay nasa labas. Kasi brother admin, inakit niya ako Akala nga mo na pinagkikindatan ako ng pinagkikindatan. Ano kung kindatan ka lang kindatan, pumikit ka.
problema, dumilat ka. At nakipagkintatan ka pa. Yun ang mali. Akala mo nasa labas ang laban, ang totoo, nasa loob ang laban. Akala mo may offer na pera sa'yo, ang totoo, pwede mo naman tanggihan yung pera eh. Ang laban, mga kapatid, is within ourselves. Ang ginagawa ng iba ay ganito. Ayan. Mabuti pa, i-isolate ko na lang sarili ko, magkulong ako sa kwarto para wala akong makita kahit isa. Hindi ko na makikita si brothers, si sisters, hindi ko na makikita yung mga sexy, mga gwapo. Mag-a-isolate na lang ako, wala akong makikita para hindi ako magkasala. Sino may gustong ganyan? Nagawa niyo na ba yan? Kahit magtago ka sa butas ng napakaliit na butas, kahit sa kailaliman pa, magtabon ka pa. The scriptures never say, isolate by yourself and then you will not sin. Kahit i-isolate mo pa sarili mo, ang totoong laban ay nasa loob mo. Nakaramdam na kayo, nag-iisa kayo sa bahay, wala namang nanghaakit sa'yo. Biglang ano kayang ginagawa ni ex ngayon? Naalala ko dati, binibigyan niya ako ng chocolate and flowers. Nag-iisa ka. Wala naman nagpapakita sa'yo, pero biglang, hindi po pwede mong i-isolate ang sarili mo. You need the brethren besides you that worship and praising and serving the Lord. Na bumababa ng Espiritu at napupuspus ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi yan, alam niyo po ba, ito ang talagang process kung bakit ka nagkakasala. Tingnan po ninyo. James chapter 1 verse 13 to 14. When you are tempted, sino itong natutokso? O may natutokso sa inyo? Sino dito? Sino dito? Halos maghubad na sa harapan mo. Halos lagi kang hilahin kagaya niya, no? Kagaya ni Joseph. Halos hilahin na siya nung asawa ni Potiphar. Sabi dito, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Verse 14. But each person, lahat ng person magsabing amen. Akala ko hindi kayo person. Each person. Sabi natin, amen ako, person ako. Is tempted when they are dragged away by their own evil desires and entice. Yung nasa loob mo, ikaw mismo, si Dennis mismo. Yung pumipili, yun ang nagkakas. Kasi mayroong something inside of you na minana natin kasalanan kay Eva at kay Adan. At yung ating fleshly living ay dala-dala natin na minsan ay kumukurot-kurot at nangingiliti sa buhay natin. Ito yung process, brothers and sisters. Temptations is a confusing path. Alam niyo po ba yung temptation na nakikita natin is only a confusion path. Maglalaro sa isipan mo yun. Halimbawa, may nakita ka, wow, ang ganda. Ganda. May biglang bubulong sa'yo. Di ba dati mabayaro ka? Subukan mo nga, maging kaya-kaya mong pasagutin yan. Di ba? Sige, subukan mo nga. Sige nga, subukan mo. Ganun na nag-iisip siya. Yung isa naman nagsasalita, wag, hindi ka na ganyan. Wala na. Ngayon, there is a temptation. May confusing sa loob mo. May confusing. And that is a part of confusing kapag may temptation. Ang kasunod niya ito, merong pain. Sabi niyan, man's passion serve as bait. Yung pain, yung nasa sa loob mo. At ang nangyayari ito, ayan o, temptation, hanggang papasok, sinunggaban mo yung temptation, hanggang sa nagkasala ka na, at nung nagkasala ka na, nabuntis. May nabuntis. Sino nabuntis? Dahil sa kasalanan. Ang kahihinatnan ay kamatayan. Hindi sa labas o hindi mismong si Satanas, kundi ikaw ang pumipili ng iyong kasalanan.
Sabi mo sa katabi mo, walang iba kundi ikaw. 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 Wala kang dapat sisihin. Yung iba na ninisip pa eh. Ang masama pa, yung leaders pang masama eh. Eh samantalang siya pumili, tapos kami masama. Nung na siya ay nagpapakasarap, hindi kami naaalala. Nung may problema na kami naaalala. Gano'n kapangit. Amen? Hindi ka basta-basta magkakasala without the process. Yung nasa salong mo kumikiliti sa'yo, hanggang sa una, pakbay-akbay ka ngayon. Ay, hindi pumalag. Hindi pumalag. Apulok-pulok ka ngayon. Hindi pumalag. Hanggang sa, pwede ba tayong magkasamang bumili ng siopaw? Akin na yung sauce. Hanggang sa mauwi, hanggang sa parehas kayo mahulog sa kasalanan. Kung pipiliin mong to stop, hindi makakakilos ang gawa niya. You need to say no! Pag pumasok yung kasalanan, reject agad! Parang yung iyong puso full of the Word of God. Nakita na kayo ng USB. Kapag ang USB full at ipinasok mo may virus o gustong ipasok dun sa loob yung file, hindi po pwedeng mapasok because lalabas, memory is full. Lahat ng full of the Holy Spirit, hindi kayang pasukin ng masamang Espiritu, hindi kayang pasukin ng lust of the flesh. Why? You are full and you are filled by the Holy Spirit. Only the Holy Spirit can work in you para mapagtagumpayan mo ang lamang ito. Anong sabi sa Tagalog tinupo ninyo? Natutugso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling, kanino? Ng iba? Hindi, ng sariling pagnanasa. Ano ba? At kung, next, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, ayun, meron ditong pagpili. Kung susundin mo ang pagnanasa niyo, ano mangyayari? Magbubunga ito ng ano? Kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, ayaw papigil, ayaw pasaway, ang ending ay ano? Kamatayan. So, we done our part. Kapag sinasaway ka, ayaw ka magpapigil. That is your wrong. Kaya ang kailangan mo, how to become free from the desires of the flesh. Lahat ng gustong lumaya. I know, there is something inside of you. There is something inside of me na gusto nating makalala. Ito ang sikreto ng paglaya. Tingnan po ninyo. Una, I think this is a very important consideration for this winnable tug of war. I-consider po ninyo ito. Una, first, we do not see that we are enslaved by our passions and desire. Akala mo may mata ka, pero totoo, may taklog at nakalagay lang yung drawing na mata. Akala mo na, hindi! May takip yan. Ito ang problema. I have asked some people why they are doing what they are doing. Tinanong ko po sila. And they typically answer is, I don't know. Hindi ko alam, Brother Dennis, kung bakit ko nagawa yun. Isang araw nagising na lang ako, kami na. Eh bakit naging kayo? Basta alam ko, kami na. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta alam ko, kami na. Tinanong ko siya, ito tanong ko, why are you dating these women? Sagot niya, I don't know. Why are you in this affair? I don't know. Why are you sleeping around? I
Mami? I don't know. Bakit ka nagiinom? I don't know. Bakit mo ginagawa yan? I don't know. Yan ang sagot. Alam niyo kung bakit? Eto, I don't know means I am captured by my desires. Balikan natin yung sinabi ni Pablo. Anong sabi ni Pablo sa Roma? Kapitulo 7, talatang 15. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. I don't know. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Verse 15, 17. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Kaya mo sinasabing I don't know kasi naaalipin ka na ng sarili mong paglanasa. I don't know. Sa bandang huli kami pa itinuro eh. Ay, sila Brother Dennis sa may kasalanan, nahuli kami. Bakit kasi hinuli mo kami, Brother Dennis? Eh, ano gagawin ko? Eh, sinabi naman ng Espiritu. Amen? Mas maganda kapag pinapagdubayan ka naman ng Espiritu, may guidance ng Lord, may knowledge and wisdom ng Lord, at nabibiling mo ng ating Panginoon. The reasons you are doing what you do not understand is because you are captured by your own desires. Mga kapatid, aminin natin o hindi, kapag kumikirot at kumikiliti na ang own desire mo, dapat sabihin mo, oy, tumigil ka, Dennis. Hindi ka na dating Dennis. Oy, Ricky, tumigil ka. Hindi ka na Ricky ngayon. Kristiyano ka na. In Jesus' name, tumahimik ka. Amen? Anong dapat natin gawin pag nalaman natin may something sa ating desire? You must admit that you are controlled by your flesh. And you are obeying your fleshly desires. Aminin mo. Aminin mo, Lord. Anong sasabihin natin ito? Lord, ayoko pong gawin ito. Magmakaawa ka sa Lord. Lord, ayoko pong gawin ito. Ayoko na pong paalipin sa pagnanasa ko sa laman. Tulungan mo po ako. Hallelujah. Hindi mo kaya ang laban, brothers and sisters. You need the Holy Spirit. You need the power of God para matalo mo yung laman mo. And this is the second, brothers and sisters. We do not see that the desires of the Spirit are the way to be set free from these passions. Hindi mo nakikita na ang sikreto lang ay ang banal na Espiritu. Ang lagi mong pinawelcome sa'yo pag kumatok yung flesh mo. Pag kumatok na yung inggit, eh kung ako, inggit na. Yes, inggit na ako. Pag kumatok na yung pangkalaswaan, yes, laswaan ako. Dapat kapag kumatok ang banal na Espiritu, yun ang bubuksan mo. Hallelujah! What we miss is that freedom is available. Amen. Ang totoo niyan, nalilimutan natin, available ang freedom. You can choose the freedom. Freedom comes from being led by the desires of the Spirit. Yun po ang sikreto, brothers and sisters. Ang sikreto ay suko mo sa banal na Espiritu. Hindi mo talaga kaya, brothers. Lalo na kapag dumating yung mga barkada mo at kilitiin ka, tapos medyo kumatok yung dati mong buhay, kasabihin mo, sige na nga, wala naman si Jesus. Pagdating naman, hindi na niya nakita. Kapag kumatok yan, dapat sabihin mo, no, hindi na ako kagaya ng dati. I am led by the Holy Spirit. Palapakan natin ang Panginoon. We need the power of the Holy Spirit in our daily lives. We need the power of the Holy Spirit. At yun yung panghuli, the winnable war, brothers and sisters. Paano nyo po ba kung paano nyo mawiwin ang war na ito? Yung sinabi ulit,
ng verse 16. Ang sabi diyan, so I say, walk by the Holy Spirit, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Lagi mong piliin, brothers and sisters, ang Espiritu Santo. Hindi mo talaga kaya. Hindi mo talaga kaya ng lakas mo, brothers and sisters. Pero yung lakas ng Panginoon kapag nasa iyo kayo upang magtagumpayan. Anong sinabi ng Sakaraya chapter 4 verse 6? Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. You can conquer and you can win that war. Only the Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang ang kailangan natin, brothers and sisters. The power of the Holy Spirit gives us is something that reflects in the natural as well as the spiritual is supernatural, brothers and sisters. Yung power ng Holy Spirit, yung natural living mo, even yung supernatural living mo, magmamanifest ang banal na Espiritu. The power of the Holy Spirit, ano nang ginagawa niyan? He gives us power! Power! Sabihin nga natin, power! 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 Parang walang power eh. He gives us power! Power! Love! Self-discipline! Boldness to preach the gospel! And power to perform healing and miracles by the Holy Spirit! Kaya yung cancer kayong palayasin ako dyan! If you are born and lead by the Holy Spirit, what we need is to empty yourself. Empty yourself. Hayaan mo maging available sa Holy Spirit. And let God fill you today. Hallelujah. Let God fill you. Hayaan mo mag-overflow ang oil of the Holy Spirit. Hallelujah. Alam niyo po, makapag-overflow ang Holy Spirit sa iyo. Mamaya pag-uwi mo, kaya mo nang i-reject ang gawa ng laman. Sa isang linggong laban mo, tagumpay ka because of the Holy Spirit. All you need to do is to empty yourself. I-empty mo, gawin mong available sa Holy Spirit. At hayaan mong umapaw. Mag-overflow yung oil ng Lord sa buhay mo. Start giving yourself to the desires of the Spirit. And you will see the changes that begin in you. Start, brothers and sisters. Simulan mo mamaya ngayong araw na ito. Sabihin mo sa Lord, Lord, I want to empty myself. Gusto kong maging wala ako. Gusto kong punuin ako ng banal mong Espiritu. You may encounter, brothers and sisters, more defeats of the past. But you must not defeat it. Maaring natalo ka sa ibang labanan, mga kapatid. Pero hindi ka tuluyang natalo. Because the Holy Spirit is with you. Amen? Don't let your weak end become your weak end. Hayaan mo yung weak mo palitan ng alakasan ng banal na Espiritu. Be a warrior and not a warrior because of the Holy Spirit. Kagaya ng sinasabi ng mundo, mga brothers and sisters, ang sabi nila, gulatin mo ang mundo. Ipakita mong pinapagtubayan at nabubuhay ka sa Espiritu Santo. Hallelujah! 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 Gulatin mo ang pamilya mo. Ipakita mong hindi ka nang agaya ng dati na alipin ng mundo o ng laman, kundi binago ka na ng Diyos. Ipakita mo, gulatin mo sila. Hallelujah! Gulatin mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Ipakita mo maaga ka. Lahat ng maaga o lahat ng late. Magpakaaga ka. Gulatin mo kami.
late. Gulatin mo kami na maaga ka, masigla ka, at masaya ka na maglilingkod at sumasamba sa ating Diyos na buhay. Gulatin mo kami. Hello? Nagugulat kami dati, kakatuka puno na eh. Gulat na gulat kami, padadaan ka ganyan din kayo. Gulatin mo kami, maaga ka. Gulatin mo kami! Gulatin mo ang lahat! Ipakita mo mananagumpay ka sa tulong ng Espiritu Santo! Hallelujah! I feel the power of God! Hallelujah! I feel the power of God! We are the oil, brothers and sisters! We must be on the top of the water! Let the light of the Word of God shine in our lives as Christ imitator. Hayaan mong mag-ubapaw ang banal na Espiritu sa iyo. Makikipaghinaan tayo ngayong umagang ito. Pwede bang tumayo tayo, brothers and sisters? Pwede bang tumayo tayo? Hallelujah! Let us say hallelujah! Hallelujah! Let us say hallelujah! Hallelujah! Come on, open your lips, brothers and sisters! Hallelujah! Let us say, come on! Hallelujah! 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 Hallelujah, brothers and sisters! Hallelujah! Alam niyo, umaapoy ako. Umaapoy ang banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Let us say hallelujah. Let us say hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Glory, 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 glory to God. Sasampahin mo, Panginoon. Empty yourself to God. Ayan mo, maging available ka ngayong umagang ito. Maging available ka ngayong umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin mo, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo gawin, hindi mo sa Lord.